Magandang umaga po sa ating lahat. Sumati ng kanyang walang hanggang pagpapala para sa araw na ito. Tayo po ay nagpapatuloy sa isang talakayan dito po sa aklat ng Romans chapter 1. At nakikita natin, lalo na nung nakaraan, as a review, nung nakaraan po, ay nilagyan ko itong pamagat na katotohanan o haka-haka. Kasi dapat po, ang makuha lamang po natin ay ang mga bagay na may katotohanan. At ano ang may katotohanan? Very simple. Ang lahat ng bagay nagmula sa Diyos. Amen? Para malaman mo yan, nagpapakilala po siya. Saan mo na siya makikilala? Sa mga bagay na kanya rin pong ginawa. Doon mo makikita yan. So, pag nag-match yung creation narrative niya, yung pagkakasalaysay doon, na match sa iyong kaalaman, mas malamang tama yung iyong pananampalataya. Kasi sa panahon natin ngayon, marami po ang haka-haka, marami pong invento. Yung iba, siguro sa pagnanais na mabasa ang banal na kasulatan, yun ang sinasabi nga ni Pote, nagkakaroon tuloy ng invensyon, nagkakaroon ng mga maling interpretasyon. Actually, sabi nga ng Panginoon mismo, ang salita ko ay hindi mahirap unawain, hindi po yan mahirap intindihin. Ang Diyos po, hindi po yan nagsasalita ng patalinghaga, ano pa yun? Yung mahiwaga, wala pong ganun mga kapatid. Lahat yan, direkta mga kapatid. Doon na lang sa kanyang commandments, makikita niyo, very simple. Ako ang Panginoon mong Diyos. Mahirap bang intindihin niyo? Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Napakasimple naman po yan eh. Igalang niyo ang araw ng Sabat. Huwag kayong papatay. Very simple yan mga kapatid. Ganyan po ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Pero sabi nga, dito sa tatalakay natin, ganun pa man, madali pa lang intindihin. Nagpakilala na ang Panginoon. Ano ngayon ang response o ano ngayon ang sinasabi ng mga tao nakarinig nito? Dito natin makikita na hindi po maganda ang mga pahayag na susunod, pero ito po ay makatutulong sa atin pang sa ganun po, maiwasan naman natin na magaya ito. Amen? Saglit muna tayo manalangin, dakilang Diyos, pagkalooban po ninyo kami ng bukas isip at ng puso upang pumasok po ang pangunawa. Alam namin, Panginoon, na marami sa aming pag-aralan ay nangyari na sa aming buhay at nalulungkot po kami sapagkat ito po ang naging buhay namin noon. Ngunit salamat at ginabayan mo kami. Ngayon nasa inyo na kami, Lord. Alam namin na ang mga warning nito ay dapat po namin iwasan at pamalitan din sa iba ng tunay ng pananampalataya ay yun lamang ayon sa iyong kalooban. Guide us in Jesus' name. Amen and Amen. Doon sa verse 18 na ating pinaganuhan, sinabi ko mga kapatid, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Yan. For the wrath of God is revealed. Kaya na naman. Kasi yung salitang yan, maaaring magbukas sa ating isip. Napakabait nga ng Panginoong Diyos. Pero ano ba ang mga dahilan kung bakit siya napupuot? Mabait siya, pero bakit siya napupuot? Di ba pwedeng ano na lang, di ba? Dapat na sana ano na lang, puro positive na lang, puro pag-ibig na lang. Eh bakit may sinasabi nitong puot? May parusa pa nga mga kapatid. At ang sabi nito mga kapatid, mula pa sa langit ito. So ito po ay hindi human standard, worldly standard, ito po ay galing mismo sa langit. When we talk about the heavens, we talk about God. No, pag nasabi niyo galing niya sa langit, ibig sabihin galing lang po sa Panginoon Diyos, wala namang ibang meaning. At makikita natin sa rito, laban. Ang puot niya ay para lang sa laban sa kalapastanganan. So may dalawang bagay lang. Kalapastanganan, ano ba sa English yan? Ungodliness, at yung pangalawa, unrighteous men. Nino ng tao. Ungodliness and unrighteousness. Kung ungodly ka, naku, lagot ka. Kung unrighteous ka, naku, lagot ka. Bakit? Kasi hindi mo pinanghawakan ang katotohanan kundi ang ang pinagpipilitan mo ito eh. Putting the truth in
Makikita ninyo yan sa sanlibutan, mga kapatid, no? Kahit anong paliwanag mo magkabisa, siya pa rin ang masusunod. Pag gusto niya pumatay, papatay siya. Pag gusto niya magaling niya siya. Galit pa sa'yo. Paano hindi siya magagalit? Isa ka lang. Ay yung mga gumagawa ng kalapastanganan, napakarami nila. Bakit nga ba sa technique nito, majority sinners? No? Kaya pag nag-eleksyon, talo ka marami. Talo ka. Mas marami sila kaysa sa'yo. Let's look ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Ito, dinawin natin. Okay. Ano yung tinasabi ng Panginoon ng revelation? Okay. Sabi rito, verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos. Ayan na pala. Ano raw? Kita niyo yung wording, ha? Kilala nila yung Diyos. Hindi naman sinabing hindi nila nalaman yung patungkol sa Diyos o hindi nila narinig sa Diyos. Sa daigdig nito, lalo na sa panahon natin, ha? Huwag niyo sabihin na hindi ang mga tao hindi nila narinig yung mabuting balita o gospel. Imposible na po yan. Noong araw pwede yan, pero ngayon, hindi pwede kasi meron tayong internet, meron tayong social media, nakita niya. Tapos ang dami na ngayon nagpipreach sa kalsada, sa bus at kung saan-saan lugar pa. Napakarami naman naman po. Tingnan niyo ang sex registration. Milyon po ang nakalista riyan ng mga religious organization. Ibig sabihin, once sa kanilang buhay, naging interesado po sila pagdating sa Panginoong Diyos. So, huwag nilang sabihin na hindi nila narinig ito. Kahit yung mga nagiinuman sa tabi-tabi, alam nila ang patungkol dito. Amen? Kahit yung mga kalapating mababang lipat sa loob ng mga restaurant, mga bar, alam nila ang patungkol dito. No? Kasi, lalo tigit sa Pilipinas, mga kapatid, Philippines is a religious country. Sabi nga, 80% ng Pilipinas Catholic and the rest 10% mga kapatid ay mga Protestants and Christian at yung iba ay mga Muslim. So, ibig sabihin, kahit saan category mo ilagay, may alam niyang patungkol sa Panginoong Diyos. Okay. The problem is, ito nga sinasabi, kahit kilala nila ang Diyos, alin ang problema? Hindi nila pinarangalan ang Diyos ni pinasalamatan. So may dalawang bagay, mga kapatid, na pagkukulang. Ano yung una sa English? They glorified Him not as God. At yung pangalawa, hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. Very simple lang, mga kapatid. Hindi mo rin masisi kasi ang tao kasi ngayon, ano nga, hindi ko sana isusulat eh. Okay, ano nga ng ating ano? Yan. So, yan yung una, pinakita. Ayan. Ang problema, doon sa negative, anong sabi? May dalawang bagay silang ginagawa. Hindi maganda ito. Yung X factor, one, hindi sila marunong magbigay ng honor sa Diyos. Pangalawa, hindi sila marunong, wala sa kanilang dalawang yan. Doon, para doon. Kasi sa ating mga Christian, ang tinuro sa atin, ano ba nang mangyari? Lahat ng bagay, ipagpasalamat mo sa Panginoong Diyos. In everything, give thanks, for this the will of God. So malalaman mo pa lang doon kung ang kausap mo ay Kristiyano o hindi. Pangalawa, kapag ang tao, mga kapatid, itong pangalawang mabigat,
yung honor na para sa Panginoong Diyos, hindi po nila ginagawa. Kanino napupunta yung honor? Ito tinatawag natin, yan, sa kanyang sarili. Karamihan sa tao ay conceited. Lahat alam sa kanya. Tapos babalata ka pa ng awitin. Patay na nga yung umawit. Learning to love yourself is the greatest love of all. Tingnan niyo, ang pinakadakilang pag-ibig daw ay mahalin mo yung iyong sarili. Samantalang, ang totoo, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. So nakikita niyo yung pagpilipit. At yan ay paborito pag kinakanta ng marami. Diba? Learning, 1978 yata yan, nung high school ako nun eh. Learning to love yourself is the greatest love of all. Wala eh, puro ganyan na eh. Life is short, ano raw? Enjoy yourself. Grabe yun. Life is short na, kaya magsaya ka na. Self. Puro ito mga kapatid. Kung makikita ninyo, kahit sa school, kabatayan din natin mga anak, kahit sa trabaho, wala na. Puro ganyan na ang nangyayari. Yung dapat, lahat ng accomplishment, achievement natin dapat sa Diyos ang pagbibigay ng papuri at pasasalamat. Amen mga kapatid. Yan ngayon. Kailan ba ito sinulat? Masinulat ay ito mga kapatid, halos 55 to 60. Ang tagal na, libong taon lang lumipas, yung sinasabi nito ni Paul, hanggang ngayon, ganun pa rin na nangyayari. Ano yung sabihin? Walang pagbabago. Nakalulungkot ang mga kapatid. Okay, tingnan natin. Ano ba yun? Sa halip, naghaka-haka, sila ng bagay na walang kabuluhan at natibla niya yung binarang ka kanina. Di ba? Ano ang naging resulta? Nag-invento ka na. At ang lahat ay nagsimula na sa dilim. Nung isang araw nakikinig ako, pinag-uusapan nila patungkol sa araw. Ano po? Sabi nila, bakit daw yung Saturday na punta ng Sunday? So ako naman, nakikinig ako lang isa. Pero meron ako nakuha na magandang revelation doon. At tama naman siya sa akin. Basahin ninyo mabuti ang Genesis. Nung nilikha ang unang araw, anong sabi? Gabi, papunta ng umaga. Hindi nyo napansin? Second day, gabi, umaga. Third, gabi, umaga. It was evening in the morning. Nakalagay na. It was the first day. Pagdating sa seventh day, walang sinabi. Walang umaga. Walang kasi nagpahinga na yung Panginoon. Sabi niya, nagbigay siya ng comment. Nung pag ikaw sa Diyos, mapupunan niyo, bakit magmula gabi, magmula sa dilim, pa umaga? Hindi niyo ba naitanong yun? Simula kasi ng oras talaga, kahit ang mga Hudyo ganito rin. Hindi ka tulad natin, baliktad. Magsisimula ka sa dilim, papunta sa liwanag. Amen po? Kasi nagsimula ang lahat sa dilim, tapos sinabi lang magkaroon ng liwanag. So that is the proper na pag-intindi. Pag ganyan ang pagkaunawa that every day, marirealize mo na galing ka sa dilim, papunta sa umaga, it brings hope. Amen? It brings hope, a new promise, and a new day, mga kaibigan. Nung pumasok na sa sanlibutan, ano na ang umpisa natin? Umaga na. Ano ang dulo natin? Gabi na. May magtataka ka ba, bakit nagsimula kasi liwanag, bakit pupunta ka ng dilim? At ano ngayon ang pinabubongga, kahit sana, kahit sa showbiz, sa business, alin ang pinabubonggang oras? Umaga o gabi? Nasa pa magagandang Christmas light? Nasa umaga, nasa gabi. Nasa na magagandang spotlight? Pag napupusin, grabe yung mga ilaw. Sa umaga, sa gabi. Kasi yung mga yun, hindi mo yung kailangan kapag may tunay na liwanag galing sa Panginoon Diyos. Makikita niyo mga kapatid yung
Pag pinipit ng kaisipan natin, nasa original, galing ka nga sa kadiliman, naliliwanagan ka. Sa bandang huli, itong panahon natin, ang ginagawa ng mga tao, binabaliktad nila. They start doon sa liwanag, dinadala ka sa dilim, na hindi mo masyadong napapansin. Ang trabaho, sa nagtatrabaho, dapat umaga. Tama? Bakit? Liwanag, ano ba? Bakit sa... Tama yun. Okay, una may liwanag. Pangalawa, ano? Gising ka na, nagsisimula ng kalakasan mo. Dahil ang design ng katawan, pag gising mo sa umaga, kakain ka ng pinakamarami, you have to break the fast. Kaya nga break fast kasi nag-fasting yung katawan mo. Ano ibig sabihin ng fasting? Pag gabi, hanggang sa umaga, naglilinis. Automatic po yan mga kapatid. No? Automatic naglilinis. Dinisign ng Diyos na sa gabi, wala ka namang ginagawa, siya ang kikilos. Habang natutulog ka, pag natutulog po tayo, ang Diyos po talagang kumikilos. Spiritual po yan eh. Ang sleep is about spirituality. Kaya nga pag mali ang pagtulog mo na nanaginip ka, binabangungot ka. Ano yun? Di ba mga bagay na spiritual yun? Pero kung bago ka matulog, nagpasalamat ka sa Panginoon Diyos na kami ito yung biyaya, ang ganda ng tulog mo. Pag-gising mo sa umaga, malakas ang katawan mo. Amen! Okay? Pagdating mo ng hapon, tapos na ang trabaho kasi didilim na naman. Hindi mo ng trabaho ang dilim. Ang trabaho natin sa umaga lang. Amen? Doon sa nakikita. Pagdating sa gabi, hindi mo lang nakikita, pero may Diyos ka na nakakakita sa dilim. Amen? Ipinaliktad. Ano ngayon? Ang trabaho na. Nasa dilim na. Ayan ang nangyari. Yung isa na natin kapatid, pero kuya. Kuya. Kasi panggabi eh. Nabaliktad ngayon yung routine ng ginawa ng Panginoon. So, mangyayari. Yan, nagkakasakit. Maraming bagay na hindi nagagawa. Nanlalabo mata. Kasi artificial light na. Ilan sa mga practical side na nangyayari. There is a total reverse. Reverse it. Naalala ko tuloy, kaya ko na inisa ko nun yung overnight service. Naalala mo yun? Overnight service, naabutan mo. Naabutan yun ba? Hindi na. O, yung sa, ano po tayo, one days one month. May nandun na po, naalala niyo? Hindi rin, tayo lang, ang swerte din na, tayo nag-certificate. Meron po overnight service. That is from 10 hanggang alas 2. Na? Tama ba yan? Alas 2. Hindi, hanggang alas 2 talaga yung kaso alas 12 pa lang tulog na eh. 2 o'clock. Meron pong overnight. Kaya ibig sabihin, ang trabaho mo ay, kasi sabi nga ng Panginoon bago sa arrest committee, manalangin sa gabi para mahina ang laman. Di ba sabi doon, yung isip mong malakas pero yung katawan mo ay mahina. So, kailangan mo overnight. Naabot kami overnight, di ba? Hindi rin. Talagang nananalangin tayo naman. Pambira pagdating sa panalangin eh. Hindi, tulog na eh. Minsan nga tapos yung service, tulog yung kapatid na lang. Naalala ko na si isa natin kapatid. Hindi na namin ginising, nahiya na kami. May mga ganun po. Minsan natapos ang alas 12, minsan natapos ang alas 2. Dahil lang sa pananalangin. May tumagal ba? Wala. Lahat tulog. Kasi wala namang ganun. Sino nag-invento? Kristiyano mismo ang nag-invento naman. Tinanggal ko yun. Pati yung Thursday service, yung gabi, yung multi-service ka ng gabi, di ba? Tinanggal ko rin yun. Hindi kasi tama yun eh. Ayun, galit silang lahat sa akin. Wala naman akong magagawa. Ngayon natin na-realize, mali talaga yun. Dahil ang pagtatrabaho, lahat ng gagawin mo, dapat may liwanag. Yung gabi, partido ng Panginoon Diyos. Sabi nga rito, kailan daw babalik ang Panginoong Diyos? Naalala nyo, sa talinghaga ng 10 dalaga, naalala nyo, 5 are foolish, 5 are wise. Umaga ba yung gabi? Gabi yun. Sino magliligtas? Ikaw ba? Hindi, ay Diyos yung darating. Hindi mo trabaho yun.
sinasabi dito mga kapatid, yung mga taong yan, walang ginawa kundi maghaka-haka, mag-invento, samantalang meron ng isinet up ang Diyos para sa ikabubuti natin. Amen ba mga kapatid? Ang Sunday po ay hindi araw ng Sabat. Ang Sabat po kasi pamamahinga. Binibigyan ka ng time na Diyos magpahinga. Ang Sunday po ay fellowship hour. Yung nagpahinga, mag-meeting tayo isang beses sa linggo para magpalakasan naman. Yung po ang talagang ang ginagawa natin. Hindi po ito Sabat. Ang Sabat, magpahinga, matulog ka to sa inyo. Yun ang Sabat, yun yung original Sabat. Yan lang, nami-misinterpret naman. Well, anyway, tsaka na natin i-discuss. So, makita natin dito mga kapatid, naghahaka na din nyo. Verse 22. Okay. Bukod dito, yung tinatawag natin sila ay nagmarunong. Verse 22, professing themselves to be wise, they become foolish. Nagmamarunong, pero sa Tagalog, lumilitaw na angal. Meron pa siya dito ng translation na. Yan. Yan. Ito lang. Sapagkat ang nakikilala ng saan ba? Yan. Yun. Because sapagkat kahit kilala na nila ang Diyos, siya hindi niluwalhati nila tulad ng Diyos, ni pinasalamatan kundi bagos, ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid. Ito po yung King James sa Tagalog. At ang mangmanglilang puso ay pinagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Sakit po naman. Tuloy natin. Okay, yun ang they pretend to be wise, but they become fools. So, makikita ninyo pag ito ang inyong sinunod, ito ang mga epekto. May effect. Wise. Sabi mo wise, pero ang totoo lang, effect. Next. Nang taligdan nila ang kadakilaan ng Diyos. Ito ang sinasabi ko. Na walang kamatayan at sapahin ang larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalaw na nagsisigapan. Okay. Hanggang ngayon po, meron po ganyang religion, yung sumasamba sa mga hayop. Hinduism is one. So pag nakita nilang may baka, hindi nila ginagalaw yan. Kaya tumayo, humihiba yan. Yan ang paniniwala nila, ito ay may spirito ng kanilang mga namatay. Ganun sila eh. Lalo na yung mga unggoy, makikita niyo yan sa mga bansang yan, ang kalat ng unggoy, hindi nila ginagalaw yan kasi akala, ang inaano na may mga spirito yan ng kanilang mga Diyos. Kaya masabi doon sa isang palabas, there are 1 trillion gods. 1 trillion. Hindi 1 million, no? Hindi 1 billion, 1 trillion gods. Kasi lahat na lang makita yung nilikha, ginawang Diyos, kaysa yung lumikha. Kaya nga mga kapatid, ang basic natin, doon tayo sa Creator, hindi doon sa creation. Masama po. Huwag tayo mag-worship ng mga bagay na nilikha. Doon na tayo sa Creator. Amen? Kaya bawal ang retrato, bawal ang hiniugis ng kamay, o ikuto, bawal po yan. Kasi ang lahat ng yan, hindi po yan gawa ng Diyos, gawa po yan ng tao. Yan. Very simple naman po yan. Kaya ano ang naging resulta? Hinayaan na sila ng Diyos. Tingnan ko nga sa English, grabe. Ba't ganun ba ang Diyos? Hinahayaan niya. Pero tingnan natin. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang marunuming pita. Hanggang magugulo sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ito ang problema. Alam mo bakit ito all religious cults, lahat ng kulto na nangyari ito. Ang nangyayari, sila na yung membro, sila ngayon ang nagpapatong sa isa't isa. Like for example, yung isang, hindi ko nabanggit pero sabi ko, yung pinakalider niya, inasawa niya lahat ng babae doon.
yun daw ang revelation. Naalala niyo na kung anong ano yan? Basta siya, aasawahin niya lahat. Diba, asawa mo si Rhea, aasawahin ko yun. Asawa niya, aasawahin ko yun. Lahat ng aasawahin niya. Wala siyang kasalanan kasi parang substitute na. Di ba yung isang nakademanda ngayon, taga sa akin? Di ba? Ang dami niyang inasawang miyembro kasi daw ay holy, isang banal na gawain ng isang lipunan. So ano nangyari mga kapatid? Sinabi niya dito mga kapatid, kaya sa marurumipit hanggang sa magubod sila sa isa't isa. Tinaligdan nila, yan natin na niyo, dishonor their own bodies between themselves. Ano ibig sabihin niya? Ito mga kapatid, wala na tayo sa nating kapatid dito, tatamaan saan na siya dito eh. Ano raw? Naku. Sinamba nila, pinaglingkuran ng nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papulan magpakailangan. Verse 26. Ito ay isang intriga. Kailan nyo ang, dahil dito, hinayaan sila ng Diyos na sa mahalay na pita. Ano ang pita? Vile affections ang sabi. For even the women did change their natural views in that which again. Okay. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki. Ayaw. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnay. Now, hindi ibig sabihin dito bakla. Hindi rin po tomboy ang ibig sabihin. Ito, parehong lalaki po ito. Dahil sa kamalian nilang pagkilala sa Diyos, sila na ngayon ang sumusuko. Tapos yung babae, hindi naman po siya tomboy, ano po, kapatol lang isa sa kapwa babae. Ang tanong, bakit nila naiisip yun? Ito yung sinasabi ng Panginoon na pag ang utak mo nawala sa mga bagay na ginawa ng Diyos, like ano bang bagay na ginawa ng Diyos ninyo? Nilalang niya ang babae, ang lalaki. Hindi po ba yun ang sa Diyos? Okay. Makikipagtalik yung lalaki sa babae, sabi niya, and Adam knew Eve, ibig sabihin, at sinipingan ni Adam si Eva. Ang purpose talaga ng sex, mga kapatid, is reproduction. Magkaroon ka ng anak, yun lang po yun. Ang purpose ng dede ng mga babae, breastfeeding lang po yan. Yan lang po purpose talaga yun. Ang purpose naman ng ari ng babae at lalaki for population, reproduction na po, wala na po iba yan. Amen. Ngayon, ang ginagawa ng iba, exaggeration, pupuntahin nila ngayon yan. Hindi. Subukan natin yung hindi sinabi ng Diyos. Iiyan ang problema sa sanglibutan natin. Susubukan natin yung babae sa babae. Susubukan natin yung lalaki sa lalaki. Amen ba mga kapatid? Ha? In history, kung kilala niyo si Alexander the Great, napakatapang niya mga kapatid. No? Napakagaling na soldado niya. Pero maaga siya namatay. Nung pinanonood kayo mga kapatid, yung production na umanap nun, honest sila. Doon makikita mo, si Alexander the Great, ang dami niyang chicks, ganda lalaki. Pero palagi niya rin kasama yung boy. Tabi niya. So nung napanood ko, sabi ko, tama yung portrayal, kasi ganun nung araw. No? Hindi lang gusto ng mga generals o mga kings ang kapwa babae. Gusto nila yung mga lalaki. Tama ba yung anong yun? O portrayal na yun? Makikita nyo rito yun din ang sinasabi ni Paul. Ayaw na nila ng lalaki sa lalaki, ayaw na nila ng babae sa babae. Sa panahon natin ngayon, nakikita nyo, lumabas na naman. Amen? At ang palagi nilang, with respect naman sa aking na may ganyang kakayuhan, gusto nila igalang natin yung gender equality. Tanggapin sila ng bakla, tanggapin sila ng tomboy. Wala pong problema sana ron.
Ang problema, nakikipagtalik sila sa kapwa lalaki, kapwa babae. Meron din naman kasi bakla nag-asawa ng tomboy, nag-anak pa. Okay yun. Parang mas okay pa yun. No? Kasi kahit anong gawin mo, pag ang babae sa babae nagsama, hindi sila makakaroon ng anak. Pag ang lalaki sa lalaki nagsama, hindi rin sila makakaroon ng anak. So what's the use, mga kapatid? Sa palagay nyo, kapag hindi ganun ang takbo ng isip, ano nangyayari? Hindi ba makalaman na lang ang takbo? Magustuhan mo na lang?